Ayun mga Diyas, merong hinatak doon na motor. Puntaan natin kung ano nangyari sa kanyang motor. Tanungin natin kung ba't hinatak yung kanyang motor. Angol? Bentar siya bro, hindi maglakat. Basta auto belt ya. Ay, amo na no, sakit na. Pero gandar sa. Tanong tayo kilid. Mga pila budget na. Tanong tayo kung ano pa. Para mabalata. Dire kilid eh. Kasi auto niya belt. Amo mo na kalabaran sa scooter. Way gali di kuano, way. Oo. Wala sa belt lang sa. Way kadina gali ni. Right. Tolgoro belt na ba? Dito? Ayan mga Diyas, bubuksan na natin itong kanyang panggilid. Ang motor na to ay Summer X 110 FI. So same ito sa mga Honda Beat na FI. So ito mga Diyas, na-interview natin yung may-ari. Umanda daw pero hindi siya makatakbo. So sigurado ito, putol itong kanyang belt. So titingnan natin sa loob, i-check natin kung ano yung na-damage sa loob. Buksan natin. Ayan mga Diyas, bubuksan na natin yung kanyang panggilid. Yung cover niya dito. The moment of truth, kung putol o hindi yung kanyang belt. Titingnan natin kung hindi tayo nagkakamali. Putol gid kol. Ha? Putol gid belt ya. Ay. Ayan ako, makikita natin dito putol yung kanyang belt. So dito mga Diyas, ang same na belt dito, same sa mga Beat, basta FI na Honda at sa mga carb type. So tanggalin natin yung torque drive at pulley set. Ayan mga Diyas, ito yung kanyang belt. Ito yung sitwasyon ng kanyang belt, putol. So hanap lang ako mamaya. Mas maganda kapag sa mga belt dapat original. So ito yung kanyang torque drive. Ay, check ko lang ito mamaya. Ayan. So bigyan ko yun ng tips mamaya about dito. So ito yung kanyang slider piece. Ayan. Papalitan ko ito kasi maluwag na. Ayan, maluwag na siya. At lilinisan natin ito mamaya ng pang CVT cleaning natin. So ito yung kanyang mga bola. So mas maganda sana kung palitan ito. So nakadepende yan sa budget na may-ari. So itong belt na to, hanap ako mamaya sa mga shop dito. Kung wala, magpabili lang tayo. Mas maganda kung original. Huwag kayong bibili ng local kasi may tendency na madaling maputol. So ito mga Diyas, papalitan lang natin yan. At dito ang ipapalit natin na drive piece nya. Ito yung pang Beat. Ayan, pang Beat FI carb. So same lang yan sila. So yung backplate nya, okay pa naman yun, marumi lang. Ilinisan lang natin pang CVT mamaya. At yung dito, so may napansin lang ako dito mga Diyas, yung dito sa kanyang axle nya, kanyang primary gear axle. Ayan. Ayan. So ibig sabihin nito, sira yung kanyang bearing. So hindi lang tayo maka-tutorial dito sa kabila. Ipakita ko lang sa inyo yung mga sukat ng bearing mamaya. Kung ano yung sukat ng bearing, bali apat yan dyan. So buksan natin dun sa kabila. Dito, antayin na natin yung kanyang belt. So buksan muna natin dun sa kanyang mga gears. Tingnan natin yung bearing kasi umalog na siya. Yung sa ating primary axle gear natin. So yan, binuksan na natin. So dito, bigyan ko lang yun ng tips kung ano yung mga sukat ng bearing. Ayan, yung dito na bearing dito ay nasa 630. Ayan. Hindi kayo ganong kita yung sukat nya. Basta 630 yan dyan at dito 6301. Ayan. At yung katapat nya doon 6201 yun. Yung sa mga gears kanina. At yung dito sa kanyang primary axle gear nya 6204. Ayan. Itong bearing na to 6204. So hindi buo yan pag tanggal natin yan mamaya kasi meron niyang lock dyan. Pakita ko sa inyo mamaya. Ayan. Sobrang alog na siya. Pupukin lang natin ito ng tools mamaya na sakto sa doon sa axle. Umaalog na. At yung gear dito, mas maganda sana kung palitan to kasi matalim na.
sigurado makakapusin yung may-ari sa budget. So tanggalin na natin itong kanyang dalawang bolt at ipakita ko sa inyo mamaya pag tanggalin na natin to. Ayan. Ayan, ito na, natanggal na natin itong kanyang axle ng primary gear niya. Ayan, itong bearing na to, meron itong lock. So sa pagpukpok, kagamit lang kayo ng 15mm na mahaba na yung sakit. Ayan, nasakto dito. Para pagpukpok nyo, matanggal nyo siya. So sasabayan yung bearing dyan sa kanyang axle kasi meron niyang lock. So tanggalin na natin itong kanyang lock mamaya. Yung merong circlip dyan. Ayan. So yung gear niya dito, mas maganda sana kung palitan ito. Set ito. Bali yung secondary gear niya na malaki. May tendency na mayroong kaunting alog ito. Kasi yung gear niya matalim na. At dito, yung bearing palitan natin. Yung bearing lang muna yung papalitan. Yung dalawang bearing, goods naman. Itong bearing lang ang umaalog. So hindi natin matanggal kapag hindi natin tanggalin ito. Gagamit lang tayo ng pagtanggal. Ayun mga ka-Diaz, pagpasensya nyo, need natin binidyohan yung pagbalik natin yung sa mga gears at yung pagpalit natin ng bearing. So dito dumating na yung kanyang belt. Ayan, Zoomer. So bali original ito. Tandaan nyo lang yung code nya. So linisan na natin ito ng pang CVT cleaning mamaya. At dito pinalitan lang natin yung bearing kasi wala nga pang saktong budget ang mayari. So susunod palitan yung kanyang axle gear at yung sa secondary kasi may kaunting alog dahil doon sa gear na matalim na. So ito mga Diaz, lilinisan na natin ito at ibabalik na natin at i-road test natin mamaya. So tingnan natin kung ano yung mga resulta nito. So ayan, ibalik ko lang ito pero lilinisan na muna natin. Tara. So ito yung panglinis natin na pang CVT. Ayan, Kubi. Baka naman. So yan, nalinisan ko na yan yung sa kanyang pulley set at yung sa torque drive. So dito nalinisan natin ito. Ayan. So i-fast forward natin para hindi masyadong haba yung video natin. Ayan, na malinis na. So linisan na natin at yung mga parts niya. So pwede na nating i-assemble ito. Siguro hindi ko na mapakita kasi sobrang haba na nating video. So binigyan ko lang kayo ng tips about dito sa panggilid. So dito mga Diaz, ipakita ko muna sa inyo. Ayan. So bali okay pa naman ito kanyang backplate. Ayan. So mas maganda sana kung set ito. Sigurado ito yung sa mga bola niya. Ayan, may kaunting hindi na sa perfect na bilog. So palitan lang ito siguro sa sunod kasi baka short ang may-ari sa budget. So dito mga Diaz, isang tips about dito sa inyong pulley kapag mayroong dragging or makalampag ang inyong panggilid. So dito yung titingnan nyo. So dito meron siyang kaunting alog. Ayan, may tendency ito na alog ito siya kasi dahil yan sa bushing niya. Ayan. At may part ito sa kanyang pulley set na sa slider piece niya. At yung dito lang problema, may kaunti siyang alog. Ayan. So next time na lang papalitan ng set na pulley. Ayan, medyo malalim na dito mga Diaz. Siguradong ang hatak nito ay hindi sa masyadong maganda. May pagka-delay. So yan, hindi na tayo mag-explain. Sa sunod lang kung sakaling palitan man ang may-ari. Ayan, ibabalik ko na itong kanyang mga parts at i-road test natin. So ito, ayan, malalim na dito. So yun mga Diaz, hindi na natin pabayin yung ating video. So ibabalik ko na ito at i-road test natin mamaya. So kabit na natin pati itong kanyang torque drive. So tara.
Ayun mga Diaz, pandarin na natin at i-road test natin ito mamaya. So lagay muna natin itong cellphone natin dito sa upuan. Pandarin natin. Ayun mga Diaz, pakinggan natin yung kanyang dito sa panggilid niya. Meron sa kaunting dragging at meron kaunting kalampag. Dahil doon sa sinabi ko kanina, may tendency na parts na doon ang sanay ng ingay. So ito mga Diaz, okay na to at siguradong makatakbo na ito. Pero sigurado ito dahil doon sa pulley niya, may mga part na malalim na. Sigurado hindi masyadong okay ang kanyang hatak nito. Pero ang importante dito mga Diaz, mapatakbo natin itong motor kasi nakadepende lang kasi sa budget ng may-ari. Ang importante makatakbo itong motor at maka-service na may-ari nito, itong motor na to. Hindi natin alam kung ilang buwan ito natambay. So ito, ayan yung kanyang andar. So bali okay nito at i-road test natin. So tara. Ayun mga Diaz, na-feel ko dito na medyo delay yung kanyang hatak dahil doon sa pulley. So susunod mga Diaz, meron budget ang mayari, makabalitan dito. So depende sa kanya. So siguro hanggang dito natin video about dito sa Super X 110 na FI. So yan, hanggang dito natin video. Peace out.